Ngayong papalapit na naman ang eleksyon, batid na malaki ang pagpapahalaga na ibinibigay ng mga lider, politiko, partido at iba't ibang sektor sa mga survey. Nakasandal sa mga ito ang mga desisyong makakaapekto sa kinabukasan ng bayan. Sino ang maglalakas loob na tumakbo? Sino susuportahan? Sino liyamado? Sino dehado? At sino ang tatayaan ng boto? Pero dapat bang paniwalaan ang mga survey? Malawak ang paggamit ng ganitong uri ng pag-aaral mula sa pagkuha ng opinyon ukol sa mga produkto at serbisyo, pagpaplano ng mga proyekto hanggang sa mga pagsuri sa mga pinanunood na programa sa telebisyon. Matematika at siyensya ang batayan ng metodolohiya ng mga survey. Mga batas ng lohika para malaman ang pulso ng mga tao ukol sa isang bagay. Pilit mang gawing 100% tama ang resulta ng bawat survey, meron pong tinatawag na margin of error o posibilidad na hindi eksakto ang resulta at bahagyang mas mataas o mas mababa ang mga numero. Kaya ba talagang sumahin ng mga ito ang pabago-bagong isipan ng tao? Mahalaga man daw naggabay ang mga survey lalo na sa mga kandidato, pati na sa kanilang mga donor at supporter, nasa kamay pa rin ng mga botante kung sino ang mananalo.